Celebox. Si Zack, isang batang mayor sa kanilang lugar. Sa edad na 32, ay naging maayos at mabuti siyang mayor sa kanyang nasasakupan. Bukod sa mabait na to, napakagwapo rin ito at napakakisig. Gusto kasi kitang masolo. Gusto ko rin sana malaman kung anong nararamdaman mo para sa akin. Si Jaina, sa edad na 26, ay napilitang pumasok bilang isang tindera ng isda. May nakakaakit itong mga mata. Malingkinitan din ang katawan, mabait at sinikap maging matapang sa hamon ng buhay. Aba! Matindi ka rin, no? Ikaw tong hindi tumitingin sa dinaraanan mo, tapos nung natisod ka, nagagalit ka. Tingin-tingin din kasi sa nilalakaran para hindi rin nakakapirwisyo. Dalawang tao na may magkaibang pinagdadaanan sa buhay, may magkaibang pananaw, pero nais makilala ang isa't isa. May mabuo kayang pag-iibigan sa pagitan nila kung nagumpisa sila sa bangayan? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog ng Inday Series. Pinahid ni Jaina ang mga luhang lumalandas sa mga mata niya. Kailangan niyang maging matatag dahil wala na siyang magulang. At mag-isa na lang siya. Pero kahit anong pigil ang gawin niya para patahanin ang sarili, ay hindi niya magawa. Nilibot niya ang paningin niya at nakita niya ang maruming sahig. Naglilipara na ipis at naglalakad na daga sa paligid ng kanyang pwesto. Marumi at mabaho. Hindi niya alam kung makakaya niyang matulog sa ganito kadugyot na lugar. Kung hindi lang niya kailangan ng matutulugan ngayong gabi dahil pinalayas na siya sa kanyang tinitirhan. Hindi na raw niya bahay yon, binenta na raw ng daddy niya ang bahay na yon sa kanyang tiyuhin. Ayaw man niyang maniwala, pero hawak nito ang titulo ng lupang kinatitirikan ng bahay nila. Hindi niya alam bakit ganun ang mga kapatid ng daddy niya. Meron naman na silang mga sariling bahay, pero bakit inaangkin pa nito ang kaisa-isang pamana sa kanya ng kanyang mga magulang? Alam niyang hindi yun ibebenta ng kanyang ama dahil lagi nitong sinasabi na yung bahay na yun lang ang tanging maipapamana nila sa kanya. Kaya naman hindi siya naniwala na ganun lang ito ibebenta ng kanyang mga magulang. Nasa ganun siyang pag-iisip nang maramdaman niya ang paglipad ng ipis sa mukha niya. Dahilan para mapatili siya at labas sa pinto ng pwesto. Sa palengke na kasi siya ngayon nagtatrabaho bilang tindera ng isda. Hindi man niya alam ang ganung trabaho ay pinasok niya. Sa totoo lang, hindi talaga siya marunong. Wala siyang alam maski sa gawaing bahay dahil masyado siyang inispoiled ng kanyang mga magulang. Kaya naman lahat ng kanyang nararanasan ay bago lang sa kanya. Hoy! Ano ka ba? Bakit ka sumisigaw? Kung ayaw mong matulog, aba magpatulog ka! Sigaw ng babae na nasa kabilang pwesto. Agad siyang natahimik at muling bumalik sa kanyang papag na higaan. Matulog ka na kasi. Mamayang 3:00 darating na yung mga banyera ng isda. Mahirap ang hindi nakapagpahinga. Manlalambot ka. Sabi ni Susan, isa sa mga kasama niya sa pwesto. Tumango naman siya, saka muling bumalik sa papag. Buti ka pa kaya mong matulog kahit maraming lumilipad ng mga ipis. Naibulong niya. Narinig niya ang bahagyang pagtawa ni Susan bago siya hinarap. Ano ka ba? Close na kami. Saka mas nauna pa sila sa akin dito kaya wala akong karapatang magreklamo sa paglipad nila. Sabi ni Susan, hindi niya alam kung biro lang ba yun o totoo. Nandidiri kasi siya sa mga kamay nito at amoy. Tapos yung mga daga, halos kasing lalaki ng mga pusa. Nakakadiri kasi sila eh. Huwag mo na lang kasi silang pansinin. Hindi ka rin nila papansinin. Sabi nito, saka muli siyang tinalikuran. Matulog ka na. Ilang oras na lang darating na yung mga isda. Sabi nito na sinunod niya. Humiga siya pero hindi talaga siya nakatulog. Kaya naman, nang makarinig na siya ng ingay sa labas, ay binuksan na rin niya ang pwesto nila. Tumayo na rin si Susan at saka pinusod ang buhok. Ikaw, ilang banyera ba ang kukunin mo? Tanong sa kanya. Pero dahil hindi niya alam ang isasagot, si Susan ang sumagot para sa kanya. Dalunggong ibigay mo sa akin sa kamaya-maya, sabi ni Susan na tinanguan ng lalaki. Baguhan ka lang no? Hindi ka bagay rito. Si Susan lang ang nababagay rito.
Sabi ng lalaki na kinasama ng mukha ni Susan. Hoy, kung ako nababagay dito, ikaw naman nababagay sa dagat. Mukha ka kasing Shokoy eh, ang pangit mo. Ganti ni Susan sa lalaki. Hindi niya alam kung nagbibiruan lang ba ang mga to o nagkakapikunan na. Huwag mong intindihin ang mga yan. Ganyan talaga magbiruan dito. Sabi ng matandang babae sa kabilang pwesto. Tingin niya, ito yung sumigaw sa kanya kaninang madaling araw. Tumalikod na rin naman ng matanda habang hila-hila nito ang banyera. Hoy miss, kanina pa nakaharang yung isda mo rito sa daraanan namin. Baka pwedeng hilahin mo na rin. Sabi ng isang matandang babae. Abay, mukhang wala ka namang alam sa pinasok mong trabaho ah. Hilahin mo na yung banyera mo. Si Susan nga, hila-hila na niya yung banyera nyo. Ikaw nakatayo ka pa rin dyan. Sabi nito na kinasimangot niya. Pakiramdam niya, minamaliit siya ng mga taong nasa loob ng palengke. Nasa ganun siyang sitwasyon nang biglang nagkagulo ang mga tao. Narito si Mayor! Sigaw ng mga tao na agad nagkagulo. Kanya-kanya ang mga ito nang hila ng mga banyera at dahil busy siya sa pag-observe sa mga nakapaligid sa kanya. Kaya naman, siya na lang ang naiwan sa gitna ng daanan. Nakita niya si Susan at sinisenyasan siya na dalhin niya yung banyera nila sa pwesto. Ayaw kasi ni Mayor na maraming kalat sa paligid ng palengke. Pero dahil matigas ang ulo ng ilang mga tao, wala pa rin silang pakailam sa paligid nila. Basta sila magtatrabaho lang. Kaya naman nang makita ng Mayor ang mga nakakalat na banyera, ay umakyat agad ang dugo nito sa ulo at saka masama ang tingin na nilibot ang mga mata. Nagtama ang mga mata nila ni Mayor Zack, pero hindi paghanga ang nakita niya sa mga mata nito, kundi pagkadismaya. Bakit may mga basura pa sa tapat ng mga tindahan rito? Di ba sinabi ko na sa inyo na laging kokolektahin ang mga basura para hindi pinamamahayan ng ipis at daga? Sabi ni Mayor sa kanyang mga tauhan na mabilis na kumilos para ipaalis ang ilang mga basura na nakatambak. Lumakad pa ito at hindi sinasadyang natalisod sa banyera ni Jaina na nakaharang sa kalsada. Kanino ba tong panindang to? Pati ba naman paninda nyo hindi nyo masirap ng maayos? Sabi ni Mayor saka tumingin kay Jaina. Sa'yo ba to? Bakit hindi mo itabi sa gilid nang hindi nakakaperwisyo? Aba, matindi ka rin no? Ikaw tong hindi tumitingin sa dinaraanan mo eh. Tapos nung natisod ka, nagagalit ka. Tingin-tingin din kasi sa nilalakaran para hindi rin nakakaperwisyo. Inis na sabi ni Jaina na kinatingin ng lahat ng mga tinderang naroon. Kitang-kita niya ang pumumula ng lalaki habang tinitignan siya. Miss, kilala mo ba yung kausap mo? Mahinang salita ng lalaking kasama nito. Wala akong pakialam kung sino siya. Kala mo kung sinong hari kung umasta. Hindi naman bagay. Sabi pa niya na lalong tinasama ng mukha ni Mayor. Tumingin to sa banyera niya at saka walang sabing pinadampot sa mga tauhan nito. Kumpiskahin niyo ang isda na yan. Sabi ng Mayor na agad ikinaalma ni Jaina. Huwag masyadong makapalang muka. Kung wala kang pambili ng isda, lumangoy ka dun sa dagat, hindi yung kukunin mo yung isda ko. Sabi ni Jaina, saka nakipag-agawan sa kanyang banyera. Bitawan mo yan! Baliw ka ba? Sabi pa niya hanggang sa tuluyan nang nadala yung banyera niya. Ang tanging naagaw na lang niya sa isda niya ay ang isang pirasong malaking maya-maya. Yan ang tama sa'yo. Sabi nito na kinasama ng mukha niya. Saka walang sabing sinampal ng isdang maya-maya ni Jaina ang mukha ni Mayor. Dahilan para sabay-sabay na mapasinghap ang mga tauhan nito at ang mga tindera sa palengke. Nakita rin niya ang mukha ng lalaki na namumula at unti-unting pagbakat ng hugis ng isda sa mukha ni Mayor. Yan din ang bagay sa'yo, sabi niya, saka mabilis na tumakbo. Nang akmang hahabulin siya ng mga kasamahan nito, pero inawat ng Mayor. Samantala, hindi makapaniwala si Zack na hahampasin siya ng isda ng babaeng nakikipagtalo sa kanya. Mukhang hindi siya nito kilala, kaya ganun ito katapang sa kanya. Hindi niya alam kung magagalit ba siya habang hawak-hawak niya ang pisngi na sinampal ng isda. Agad din naman siyang inabutan ng wipes ng assistant niya. Mayor, ipapahanap ko po ba ang babaeng yun? Tanong pa nito sa kanya, saka siya tinignan sa pisngi.
Nakita niya ang pagpigil ng kanyang assistant at bodyguard nang mapatingin ito sa kanya. Mapula ba? Tanong niya, sa pag-aakalang pamumula lang ng muka ang nangyari sa kanya. Opo, Mayor. Sabi nito, pero kitang-kita pa rin niya ang pagpipigil nito ng tawa. Ano bang tinatawa-tawa mo dyan? Inis niyang tanong. Pasensya na po. Ano po kasi, Mayor Bakit po yung buong mukha ng isda sa mukha niyo? Sabi nito na kinakunot ng noon niya, kaya kinuha niya ang cellphone at saka tinignan ng mukha niya. Doon niya nakita na bumukat ang isda sa mukha niya. As in parang Xerox ang mukha ng isda sa mukha niya. Halatang-halata ba? Halatang-halata po, Mayor Bakat na bakat po yung buong mukha ng maya-maya. Napapangiting sabi nito sa kanya. Napatingin din siya sa mga taong nasa paligid. Halata rin sa mga to ang pigil na tawa, kaya napakuyom na lang siya. Nagpanggap na lang siya na tila baliwala lang ang nangyari sa kanya. Nag-inspeksyon pa rin siya sa buong paligid ng palengke. Nang matapos na siya sa pagtingin-tingin at paglilibot, namigay siya ng palibreng kape at tinapay para sa mga tindera na kinasaya ng mga to. Ilang araw na ang lumipas, wala na ang bakat ng isda sa mukha niya. Ngunit naroon pa rin ang sakit sa mukha niya. Mas lalo siyang naiinis. Dahil bukod sa navideohan ang pananampal ng isda sa mukha niya, kumalat na rin ito sa buong bayan nila. Ilang araw na rin niyang pinapahanap ang babaeng gumawa sa kanya noon, pero hindi na raw ito doon nagtatrabaho. Tinanggal din daw ito agad ng amo nito dahil sa ginawa nito. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya sa babaeng yon o maiinis. Halata naman kasi dito na hindi siya nito kilala. Marahil bagong salta lang to sa lugar nila. Nasa ganun siyang pag-iisip nang pumasok ang kanyang assistant. Baka sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Namumula rin ang mga mata nito at halatang galing sa pag-iyak. Ano nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Mayor, baka pwede po akong mapaalam sa inyo. Nasa ospital po kasi ang mama ko Sabi ng babae na agad niyang pinaupo. Umupo ka nga muna at sabihin mo sa akin kung anong problema. Sabi niya, umupo naman to. Uminom ka muna. Ano bang nangyari? Tanong niya rito at sinabing nasa ospital ang magulang nito. May taning na raw kasi ang buhay nito, kaya gusto ng kanyang assistant na bago mawala ang kanyang magulang ay nasa tabi siya nito. Agad naman niyang pinayagan ito at binigyan ng sobre. Hindi malaki ang halagang nandyan, pero sigurado akong makakatulong yan para sa inyo ng mama mo. Maraming salamat po rito. Napakalaking tulong po nito sa amin. Sabi nito na tinanguan niya. Umalis na rin ito agad, kaya umupo na siya sa kanyang swivel chair at kinuha ang kanyang ballpen para pirmahan ang project na gagawin ngayong buwan. Nasa ganun siyang posisyon nang pumasok ang isa niyang tauhan at sinabing alam na nito kung nasaan ang babaeng nanampal ng isda sa kanyang muka. Sakay ng isang hindi kagandahang kotse. Pinuntahan niya to at nakita niya ito sa isang bahay. Nasa labas lang ito habang nagbabalat ng bawang. Malaking t-shirt at maikling short ang suot nito. Nakapusod lang ito na halatang hindi dinaraanan ng sukulay. Pero kahit ganon, maganda rin ang itsura at aura nito. Napailing na lang siya sa isiping nagagandahan siya sa babaeng may mala-amasonang pag-uugali. Bumaba siya sa kotse dahilan para mapatingin to sa kanya. Samantala, nakilala agad ni Jaina ang lalaking sinampal niya ng isda sa muka. Napaatras siya nang makita niya itong bumaba ng kotse at lumakad papunta sa kanya. Ito ang dahilan kaya walang may gustong tumanggap sa kanya. Matapos kasing kumalat ang video ay hindi na siya nakahanap pa ng matinong trabaho. Kaya mas lalong nadagdagan ang inis niya rito. Yan lang ba ang pwedeng trabaho sa'yo? Tanong ni Mayor na tinignan siya mula ulo hanggang paa. Kung titignan niya ito, parang napakabata nito para maging mayor ng isang buong bayan. Tansya niya na nasa 30 pa lang to at hindi niya pwedeng itanggi na napakagwapo nito. Bahagya siyang nainis sa kaisipang napapahanga siya sa lalaking nasa harapan niya. Tapos mo na ba akong pagpantasyahan? Sabi ni Mayor na nagpalaki ng mata niya. Teka, iniisip mo talaga na pinagpapantasyahan kita? Bakit? Hindi ba? Kung tignan mo ako, parang gusto mo na akong kainin ng buhay. Sabi nito sa kanya na nagpapula ng mukha niya. Maaring totoo ang sinasabi nito kasi talagang
Nabighani rin naman talaga siya sa kakisigan nito. Pero syempre, kailangan niya yung itanggi dahil nakakahiyang umamin. Hindi kaya? Masyado ka namang feeling gwapo dyan. Gwapo talaga ako. Sabi nito na nagpasimangot sa mukha niya. Masyadong mahangin pala ang mayor na to. Okay, sabi mo eh. Siya nga pala, bakit nandito ka? Tinitignan mo ba kung talagang hirap na ako? Pwes, sasabihin ko sa'yo ang totoo. Oo, nahihirapan na ako. Na sobrang hirap, ito lang ang trabahong tumanggap sa akin. Ang magbalat ng bawang. Sabi niya, tinignan naman ng mayor ang kamay niya na namumula na at halatang malapit ng malapnos. Sa totoo lang, mahirap magbalat ng bawang dahil nakakasunog ng kamay. Pero dahil no choice si Jaina, kaya pinatulan niya na ang ganong trabaho. Pero nagulat siya sa naging hakbang ni Mayor. Hinawakan nito ang kamay niya at sinipat. Tara sa ospital. Papatingin ko yung kamay mo. Sabi nito na agad niyang binawi. Grabe ka naman sa isipin na ipapa-ospital ako. Sadista ka ba? Pagkain ko nga lang, hirap na akong kunin eh. Pangbayad pa sa ospital. Bakit? Sinabi ko bang ikaw ang magbabayad? Naku, wag na. Baka kung ano pang maisip mong hilingin sa akin eh. Wala akong pambayad sa'yo, no? At saka, tubig na malamig lang ang katapat nito. Kaya huwag mo na akong intindihin. Sabihin mo na lang sa akin kung anong kailangan mo sa akin. Kasi malapit na akong atakihin sa puso kakaisip kung bakit ako pinuntahan ng mayor sa amin. Sabi niya na kinangiti nito. Hindi niya alam kung para saan ang ngiti na yon, pero mas lalo itong naging cute sa paningin niya. Magtrabaho ka sa akin. Total, kailangan ko ng assistant. Madali lang naman ang gagawin mo. Ano, kaya mo ba? Tanong nito na hindi kaagad niya nasagot. Naguguluhan talaga siya. Bakit biglang inalok siya nito ngayon ng trabaho? May plano kaya ito sa kanya? Bakit mo naman ako tutulungan magtrabaho? Sabihin mo nga sa akin, may plano ka ba sa aking masama? Alam ko naman na may kasalanan ako sa'yo, kaya sigurado akong may dahilan kaya mo ako gustong alokin ng trabaho. Nasa ganun silang pag-uusap nang biglang dumating si Susan. Nagmamadaling lumapit sa kinaroroonan nila. Naku, Mayor! Narito po pala kayo! Sabi ni Susan saka tumingin sa kanya. Ay, bruha! May ginawa ka na naman bang masama kay Mayor? Bakit nandito sa bahay si Mayor? Tanong ni Susan na kinanguso niya. Wala akong ginagawang masama. Ano ka ba? Siya kaya yung nagpunta dito para alukin ako ng trabaho. Talaga? Trabaho? Oo. Huwag kang OA dyan. Trabaho. Tinanggap mo na ba? Hindi pa. Nag-iisip pa ako eh. Baka kasi may plano yung lalaking yan sa akin. Buruha, kung may plano yung masama sa'yo si Mayor, edi sana hindi ka niya pinuntahan dito dahil pag may nangyari sa'yo masama, siguradong siya ang mapuputukan. Isip-isip din pag may time, girl. Huwag masyadong advance ang utak. Ano? Tatanggapin mo ba ang alok ko? Tanong ni Zach na kinatango niya. Sige, payag na ako. Kailan ba ako magsisimula? Ngayon na mismo, kaya sumama ka na. Ngayon na po agad? Tanong niya na tinanguan ni Mayor Zach. Agad siyang napatingin sa sarili at nakita niya ang itsura niya. Maikling short at malaking t-shirt na kupas ang kulay at buhok na ilang araw na yatang hindi nadadaanan ng suklay. Huwag mo nang tignan ng sarili mo, girl. Mag-ayos ka na agad. Sabi ni Susan na agad siyang hinila papasok sa bahay nito. Pasok na po muna kayo, Mayor. Para makapagkape kayo. Alok ni Susan na tinanggihan ni Mayor. Hindi na. Masyado na ako nakakaabala sa inyo. Sa kotse na lang ako maghihintay. Sabi ni Mayor na agad ring tumalikod at nagtungo sa kotse nito. Habang sila naman ni Susan ay nagbabardagulan sa loob ng kwarto nito. Ano bang gagawin ko? Wala naman kasi akong maayos na damit eh. Lahat ng mga gamit ko, hindi na pinakuha ng mga kamag-anak ko sa akin kasi kasama na raw yun sa bentahan ng bahay. Malungkot na naman nasabi niya sa kaibigang si Susan. Para sa kanya, kaibigan na talaga niya ito kasi ito lang ang kaisa-isang tao na tumulong sa kanya kahit kakakilala pa lang nila. Meron akong damit dito, sandali lang. Sabi nito, saka may kinuha sa lumang aparador nito. Maya-maya, pinakita nito ang isang dress. Nakalagay pa to sa plastic habang nakahanger. Isang dilaw na bestida. Maganda to at tingin niya ay kasya yun sa kanya. Mukhang bago pa yan ah. Ipapahiram mo talaga sa akin yan? Oo naman. Tsaka nabagay sa'yo yan. Sa akin kasi nung sinukat ko, hindi talaga bagay eh. Pero nakakaya naman sa'yo. Ano ka ba?
Nasa opisina si Mayor. Hindi pwedeng mukha kang ewan sa suot mo. Mamalitin ka ng mga tao pag mukha kang gusgusin. At saka ang ganda-ganda mo kaya. Sigurado nga angat ang mukha mo. Ikaw talaga? Salamat ha. Naiiyak niyang sabi rito. Nanginitian nito. Ikaw na muna ang bahala sa mga binabalatan kong bawang. Konti na lang naman na yon, kaya siguradong kahit papano ay may makukuha kang bayad doon. Sabi niya na tinanguan nito. Habang nagbibihis siya, ay inaayusan siya ni Susan. Nilagyan siya nito ng lipstick sa pisngi dahil wala silang blush on. Nilagyan din siya nito ng lipstick at konting pulbos. Ayan na, ang ganda mo na! Masayang sabi nito na kinangiti niya. Kitang-kita kasi ang saya sa mukha nito hanggang sa lumabas na siya at nagtungo sa kotse. Hindi maipaliwanag ni Zap ang nararamdaman nang makita niya si Jaina. Simpleng-simple pero angat na angat ang ganda, lalo na nang makalapit to sa kanya. Kumatok pa to sa kanyang bintana para ibaba niya ang salamin. Mayor, pwede ba akong humaling sa'yo? Sabi nito na tinanguan niya pero hindi sumagot. Pwede po bang mag-cash advance ako? Sabi nito na kinangiti niya bigla. Ayos ah, hindi ka pa nga nag-uumpisang magtrabaho eh. Nagka-cash advance ka na. Sabi niya na kinakagat nito ng labi. At dahil sa ginawa nito, napatingin siya sa labi nito na mas lalong namula. Sige, magkano ba? Tanong niya na kinatingin nito sa kanya. Parang nagulat talaga to at hindi makapaniwala na pumayag siya. Kahit 3,000 lang po. Sabi nito na kinabuntong hininga niya. Kinuha niya ang wallet at dumukot doon. Kinuha niya ang 5,000 piso at inabot yun dito. Salamat po, Mayor. Sabi nito saka nagmamadaling tumakbo kay Susan. May inabot tong pera rito pero ayaw nitong tanggapin kaya naman siniksik ni Jaina ang pera sa bulsa nito at saka kumaripas ng takbo sa kotse niya. Tara na po, sabi nito na kinailing niya. Ayos ah, parang driver lang yung intusan mo ah. Pasensya na po ah. Sabi nito, nag-drive na siya at bumalik sa munisipyo at doon pansin niya ang panakaw ng mga tingin ng mga lalaki kay Jaina. Sa susunod, kahit simpleng t-shirt na puti lang ang isuot mo at pantalon sa trabaho. Sabi niya na tinanguan nito. Pumasok na siya sa kanyang opisina. Sumunod naman to sa kanya. Ano po ba ang trabaho ng isang assistant mayor? Sa totoo lang po kasi, ngayon pa lang po ako makakapagtrabaho eh. Kaya, baka hindi ko maayos? Wala namang mabigat sa trabaho dito sa opisina. Kailangan mo lang alamin ang oras ng mga meeting ko. Ikaw rin ang mag-aayos sa mga schedule ko. Ikaw rin ang magtitimpla ng kape ko. At dahil wala akong asawa, ikaw na rin ang mag-aasikaso ng kakainin ko. Sabi niya, para tignan ang magiging reaksyon nito. Hindi naman ito nagreklamo. Tumango na lang to, kaya hinayaan na lang niya. Ilang oras pa lang ang nakakalipas nang mag-umpisang magtrabaho si Jaina sa kanyang opisina. Pero namangha na agad siya. Madali nitong natutunan ng lahat. May mga naging kaibigan na rin to. Mayor, natapos ko na pong iserok yung mga papeles na pinapakapi nyo. Meron pa po ba kayong kailangan? Ipagtimpla mo na lang ako ng kape. Ayoko ng matamis ah. Gusto ko black lang. Sabi niya na agad nitong sinunod. Maya-maya lang ay dumating na ito. Bitbit ang tasa na may lamang kape. Ito na po ang kape niyo, Mayor. Sabi nito sa kanila pag sa gilid ng table niya. Tumikim siya ng konti, saka siya sumimangot. Ang tabang naman ng kape na to. Hindi ka ba marunong magtimpla? Uulitin ko na lang po. Wag na. Sa susunod, pag-aralan mo yung gusto kong timpla. Sabi niya na tinanguan nito. Siya nga pala, yung mga kahon doon sa gilid, iayos mo ng salansan. Siguraduhin mong hindi babagsak ka kasi mga mamahaling figurine ang naroon eh. Sabi niya na agad nitong sinunod. Samantala, nagpupuyo sa galit si Jaina dahil walang tigil ang mayor sa pag-utos sa kanya na salansanin ang mga kahon. Wala naman sanang problema kaso halatang halata na ginagawa lang nito yon para inisin siya. Kaya nang ulitin na naman nito na ipaayos sa kanya ang mga kahon ay hindi niya na ito sinunod. Bakit hanggang ngayon? Hindi mo pa rin inaayos ang mga karton doon? Tanong ni Mayor sa kanya na kinasimangot niya. Hindi po ba pwedeng ibang trabaho naman ang ipagawa niyo sa akin? Halos nauubos na ang oras ko sa kakalipat at kakabalik ng mga kahon na yan eh. 1 linggo ko na yung ginagawa.
Yan ang inuutos ko sa'yo. Bakit ibang trabaho pa ang gusto mo? Hindi naman kasi matinong trabaho ang binibigay niyo sa akin. Reklamo niya, pero ngisi lang ang sinagot ni Zack sa kanya. Inako, wag ka talaga magpapatimpla ng kape sa akin. Baka hindi ako makapagpigil, malagyan ko ng laso ng kape mo. Bulong niya sa sarili, saka huminga ng malalim, saka ngumiti kay Zack. Ang plastic mo! Naiiling na sabi ni Zack sa kanya na hindi niya napigilang simangutan. Sige, kung gusto mo ng ibang trabaho. Sige, pumunta ka sa bahay. Wala na kasi akong stock sa bahay. Mag-grocery ka at ibili mo rin ako ng bagong toothbrush at shampoo. Yung gusto kong shampoo, yung mint. Huwag mong kalimutan, maliwanag. Sabi nito na kinakuyom ng kamay niya. Inis na siya. Masama pa naman ang pakiramdam niya at gusto sana niyang magpaalam para magpahinga. Pero mukhang mas lalo pa siyang pahihirapan ng mayor kapag dumain siya. Kinuha niya ang inabot nitong pera at bumili ng mga kailangan nito. Nang mabili na niya ang lahat ng mga kailangan nito, ay dinala niya na yon sa bahay nito at inayos. At dahil talagang hindi na maganda ang pakiramdam niya, ay napaupo siya sa sofa. Hindi siya agad nakatayo, kaya yumukyok na muna siya. Hindi niya inaasahan na makakaidlip siya. At nang magising siya, ay madilim na sa labas. Patay, bakit ba kasi ako nakatulog? Yari na naman ako kay Mayor Sungit nito. Sabi niya sa sarili, saka nag-book ng taxi. Pero hindi pa dumarating ang taxi, ay bigla namang bumuhos ang malakas na ulan. Basang-basa na agad siya, dahilan para mas tumindi ang nararamdaman niyang sama ng pakiramdam. Nang dumating ang taxi, ay nag-request na siya na kung maaaring patayin nito ang aircon. Sumunod naman ang driver. Ilang sandali lang ay narating na nila ang munisipyo. Nagbayad siya at hindi na kinuha ang sukli. Gustong-gusto na kasi niyang ipahinga ang katawan niya. Pero hindi pa siya nakakailang hakbang ay biglang nandilim ang paningin niya. Alam niyang babagsak na siya sa sahig, pero may mga kamay na yumakap sa bewang niya at agad siyang binuhat. Jaina! Gumising ka! Jaina! Sigaw ng lalaking ilang linggo na niyang kinaiinisan. Mabilis na tumakbo si Zack sa pagbagsak ng katawan ni Jaina. Paglapat pa lang ng braso niya sa katawan ng dalaga, ay naramdaman na agad niya ang mataas na lagnat nito. Agad niya itong dinala sa ospital at sinabi nga ng doktor na malnourished daw si Jaina at mukhang stress sa trabaho. Bigla siyang nagsisi sa mga pinaggagawa niya sa dalaga. Kaya nang makita niyang dumilat si Jaina, ay agad siyang lumapit dito para kamustahin. Ayos ka lang ba? Kamusta ang pakiramdam mo? Ayos na po ang pakiramdam ko. Nasaan po tayo? Nasa ospital tayo. Sagot niya na agad kinalaki ng mata nito. Bigla rin itong umupo sa kama at takmang tatayo. Wala akong pambayad dito. Umuwi na lang tayo. Natatarantang sabi nito na agad niyang inilingan. Hinawakan din niya ang balikat nito para kumalma to. Hindi naman ikaw ang magbabayad niyan. Ako nang bahala sa'yo rito. Sabi niya, kaya kumalma na to. Hindi ka na ba nahihilo? May gusto ka bang kainin? Tanong niya na inilingan nito. Tingin ko, ayos na po ako, Mayor. Sabi ni Jaina na tinanguan niya saka ngumiti. Mabuti naman kung ayos ang pakiramdam mo. Pero sa makalawa ka pa makakauwi. Kaya magpahinga ka lang. Ako nang bahala. Sasamahan kita rito. Naku, Mayor. Wag na po. Nakakaya naman po sa inyo. Ayos lang. Huwag ka na magsalita dyan. Nag-order na ako ng lugaw. Kumain ka na. Sabi niya, saka hinanda ang lugaw. Sinubuan na rin niya to. Noong una ay umaangal to, pero dahil mapilit siya, ay wala itong nagawa. Saktong 2 araw na si Jaina sa ospital at kasalukuyan itong hinahanda ang mga gamit na iuuwi nito. Para sa'yo. Sabi niya, sabay abot kay Jaina ng mga bulaklak na binili niya. Ihatid na kita. Sabi niya, pero umiling si Jaina. Si Susan na raw kasi ang maghahatid rito, kaya wala siyang nagawa, kundi hayaan na lang ito. Pinahatid na lang niya ito sa driver para hindi na siya mag-alala pa. Hindi na rin niya pinapasok si Jaina kinabukasan para mas gumanda na ang pakiramdam nito. Nasa ganun siyang pag-iisip nang biglang may kumatok sa kanyang bahay. Nasa bahay na rin kasi siya ngayon kaya nakapantulog na lang siya. Pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya ang kanyang pinsan na si Ayon. May dala itong alak at lechon. Gabing-gabi na! Bakit bigla kang naparito? Tanong niya sa pinsan na halatang problemado ang muka. Kasi, hinahanap ko yung kaibigan ko eh. Bigla na lang kasi itong
Pinalayas ang pamilya niya matapos mamatay ang mga magulang nito. Ikaw lang ang alam kong makakatulong sa akin, kaya nandito ako. Sabi nito, sa kanila sa lamisita ang dala nito. Babae yan, no? Hindi ka magkakaganyan kung lalaki yan, kaya siguradong babae yan. Gusto ko siya, pero hindi sa paraang nasa isip mo. Para ko siya nakababatang kapatid. Kaya nga, galit na galit ako sa mga kamag-anak nito eh. Inangkin nila lahat ng naiwan ng mga magulang ni Jaina. Sabi ni Ayon nang biglang napakunot ang noo niya. Jaina? Jaina ang pangalan ng kaibigan mo? Oo, kaya nga ako nandito para humingi ng tulong sa'yo na mahanap ang kaibigan ko at tulungan tong mabawi ang nararapat sa kanya. Masyado kasi tong mahina. May pagka-spoiled eh, pero mabait to. Nag-aalala talaga ako sa kanya eh. Sabi nito sa kanya. Nahiwagaan tuloy siya kung sino ang babaeng tinutukoy nito. Ngayon lang kasi naging ganito ang pinsan niya, kaya siguradong seryoso ang pinsan niya. Ngayon lang kita nakitang ganyan ah. Ibigay mo sa akin ang buo niyang pangalan at litrato para matulungan kitang mahanap ang babaeng sinasabi mo. Sabi niya na agad namang tinanguan ng pinsan niya. Kinuha nito ang cellphone at saglit na may hinanap. Ito siya. Sabi ni Ayon, saka inabot sa kanya ang cellphone. Nagulat siya sa nakitang babaeng kasama nito. Si Jaina na kilala niya at ang Jaina na kilala nito ay iisa. Muli niyang tinignan ang litrato at nakita niya si Ayon at Jaina magkaakbay habang masayang masaya sa kuha nila. Kilala ko siya. Sabi niya na kinalaki ng mata ni Ayon. Talaga? Paano mo siya nakilala? Siya ang bago kong assistant sa munisipyo. Maikling sagot niya dahil sa nalaman nito nangulit na ito na kung pwede raw niyang samahan ito sa tinutuluyan ni Jaina. Tumango naman siya kaya nagpalit agad siya ng damit at dahil gabi na ng mga oras na yon, iniisip niya na baka tulog na rin si Jaina at Susan. Kaya nang makarating sila sa tapat ng pinto ng bahay ay nagdadalawang isip siyang kumatok dahil baka nagpapahinga na ito. Pero dahil makulit ang kanyang pinsan, kaya wala siyang nagawa kundi ang kumatok sa pinto. Agad din namang bumukas ang pinto, kaya nang bumungad sa harapan niya si Jaina, nakita niya ang pagkagulat sa mukha nito. Mayor, bakit po kayo nandito? Tanong ni Jaina. Bahagyang mapula ang mukha nito, marahil dahil sa lagnat nito. Sinamahan ko lang ang pinsan ko. Hinahanap ka niya. Sabi ni Zack, saka agad na tumingin sa kinaroroonan ng pinsan niya. Pagkakita nito sa pinsan niya, ay bigla itong nagtatatalon at yumakap kay Ayon, dahilan para mapasimangot siya. Ayon, ikaw nga! Paano mo nalaman na nandito ako? Masayang tanong nito na hindi pa rin bumibitaw sa batok ng pinsan niya. Kaya naman, nagsamid-samidan siya, dahilan para mapansin na siya ng mga ito. Pasensya na ha, masaya lang po talaga ako, Mayor. Sabi nito, saka muling tumingin kay Ayon. Paano mo ko nahanap? Dahil sa pinsan ko, magpapatulong lang sana ako sa kanya para hanapin ka. Yun pala, ikaw na yung bago niyang PA. Bakit ba kasi bigla ka na lang nawala? Nagulat na lang ako. Biglang mga tito mo na lang ang nakatira ron. Akala ko babalik ka pa eh. Pero hindi na pala. Nalaman ko na lang na inangkin na pala nila ang pamana sa'yo ng mga magulang mo. Sabi ni Ayon kay Jaina na bigla na lang umiyak. Yung iyak na para bang nakakita ng kakampi. Hindi mapigilan ni Jaina na umiyak ng malakas. Pakiramdam niya, dumating na ulit ang kuya niya. May kakampi na ulit siya. Noong panahon kasi na pinalayas siya ng mga tiyahin niya, wala ito at nasa probinsya raw. Wala siyang mahinga ng tulong, kaya umalis na lang siya sa lugar na yon. Huwag ka nang umiyak. Nandito na ako. Tutulungan tayo ng pinsan ko. Sabi nito sa kanya, saka tumingin kay Zack. Nakita niyang umitito sa kanya na parang sinasabing tutulungan siya nito. Hindi niya alam kung bakit isang umaga pagising niya, parang nag-iba ang tingin niya rito. Nahihiya na rin siya rito at kinikilig na rin siya kahit sa mga simpleng pag-aalaga lang nito sa kanya. Salamat po, Mayor. Sabi niya na tinanguan ni Zack. Nasa ganun silang sitwasyon nang biglang nagsalita si Ayon. Sumama ka sa akin. Sa bahay ko na lang ikaw uuwi. Sabi nito, natatanggihan sana niya, pero bigla ring nagsalita si Zack at sinabing hindi siya pwede doon dahil baka mahalata ng pamilya ni Jaina na may tumutulong dito. Naunawaan naman ito ang ibig sabihin ni Zack, kaya pumayag to. Kung hindi pwede pinsan,
Sa bahay niyo na lang patirahin si Jaina. Sabi ni Ayon na kinalaki ng mata niya. Ni hindi nga niya magawang tingnan ang mata nito. Magkakasama pa sila sa bahay. Ano ka ba? Ayos naman ako dito sa bahay ni Susan eh. Bahay ba talaga to? Wala sa loob na sabi ni Ayon na kinasama ng mukha ni Susan. Hindi rin maganda ang tabas ng dila mo, no? Anong akala mo sa bahay ko? Inis na tanong nito na sinagot naman ni Ayon ng pang-iinis. Akala ko kasi bahay ng daga eh. Sabi nito na kinasama lalo ng mukha ni Susan. Susugurin sana nito si Ayon pero pinigilan na lang niya. Awatin mo ko, Jaina ha? Baka maputol ko yung dila ng kaibigan mo. Sabi ni Susan na tinawanan lang niya. Pasensya ka na ha, ganyan talaga siya eh kahit dati pa, pero mabait yan. Walang bakas ang kabaitan niyang kaibigan mo. Sabi ni Susan, saka pumasok sa bahay nito. Tawagin mo na lang ako kapag wala na yung kaibigan mo dyan ha. Baka matuluyan ang sira ng araw ko kapag nakita ko pa yan dito. Sabi nito, saka mabilis na pumasok sa loob. Dinig pa niya ang pagdadabog ni Susan sa loob ng kwarto nito. Ikaw talaga? Bakit mo naman sinabi yun sa kaibigan ko? Siya lang kaya ang bukod tanging tumulong sa akin noong walang-wala ako. Nung wala akong matirahan. Pasensya ka na ha. Biro lang naman kasi yun sa akin eh. Kaso, napakaseryoso niya. Hindi naman kasi magandang biro yung sinabi mo. Ano ka ba? Mahirap na nga siya. Mas lalo mo pang pinamukha sa kanya. Hayaan mo. Bukas na bukas rin. Hingi ako ng tawad sa kanya. Sabi nito na tinanguan na lang niya. Saka siya umiti sa mukha ng kaibigan. Si Ayon, kilala sa lugar nila. Mayaman ang pamilya nito. Bukod doon, gwapo rin to. Dati nga, ay nirereto pa siya ng kanyang mga magulang rito. Pero talagang friends lang ang kaya niyang ibigay dito. At hindi niya yun tinago kay Ayon. Matagal rin sila nagkwentuhan ni Ayon. Medyo naiilang pa nga siya sa mga paraan ng titig ni Mayor Zack. Kaya hindi niya ito matignan sa mga mata. At dahil madilim na nga nang dumating sina Zack, kaya nagpaalam na ang mga ito na babalik na lang bukas. Agad naman siyang pumayag. Kaya naman nang umalis na ang mga to, ay nag-asaran muna sila ni Susan. At gaya nga ng usapan, maaga pa lang ay nasa harapan na ng pinto sila Ayon at Zack. May mga dala itong bulaklak at isang bilao ng pansit. At dahil si Susan ang nagbukas ng pinto at si Ayon ang nabungaran nito, agad nitong sinara ang pinto. Oh, bakit sinara mo ang pinto? Tanong niya na sinimangutan nito. Pumunta sa lamesa at kumuha ng tasa para magtimpla ng kape. May impakto sa labas. Ayokong pagbuksan eh. Ikaw na lang. Baka maipit ko pa yung ulo niya sa pinto. Inis na sabi ni Susan sa kanya. Kaya siya na lang ang lumapit sa pinto at naiiling na binuksan yon. Oo na, sige na. Ako na magbubukas ng pinto. Sabi niya, sabay bukas ng pinto. Nakita niya ang nakasimangot na mukha ni Ayon. Grabe, muntik na kayong bumakat ang mukha ko sa pinto niyo. Sabi nito na tinawanan niya ng mahina. Muntik lang naman, hindi naman nangyari. Ikaw naman kasi ang may kasalanan. Inasar mo siya kagabi kaya ayun ang ginawa niya sa'yo. Alam ko naman yun, kaya nga may peace offering ako sa kanya eh. Tapos, pababakatin lang pala niya ang mukha ko sa pinto niyo. Himutok pa rin ito. Bago niya ito inalok nang pumasok sa bahay ni Susan. Pagpasok pa lang ni Ayon, nakita na agad nito si Susan na may hawak na mainit na kape. Kaya bigla itong napahinto sa pagpasok. Friend, baka pwedeng pabitawan mo naman sa kanya yung hawak niyang tasa ng kape. Umuusok eh. Mahirap na baka madulas tapos. Sa gwapo ka pang mukha lumanding. Sabi ni Ayon na kinatirik ng mata niya. Tumigil ka nga dyan. Hindi niya magagawa yan. Pero na lang kapag inasar mo ulit siya, kaya kung ako sa'yo tumahimik ka na lang. Sabi ni Jaina, saka siya tumawa ng malakas. Pero bigla siyang natigilan nang biglang sumulpot mula sa labas si Mayor Zack. May bitbit din itong bulaklak at chocolate. Mayor, nandyan din po pala kayo. Pasok po kayo. Saglit lang po at tatawagin ko si Susan. Sabi niya na inilingan nito. Wag na. Hindi siyang pinuntahan ko rito. Kundi ikaw. Para sa'yo nga pala. Sabi ni Zack na kinalaki ng mata ni Jaina. Hindi niya kasi inaasahan na bibigyan siya ni Mayor ng bulaklak at tsokolate. Buong akala niya, si Susan ang pinuntahan nito. Talaga? Para po sa akin ang mga yan? Pero, bakit niyo po ako binibigyan ng ganito? Para sa'yo talaga yan. Masanay ka na kasi. Lagi kong gagawin yan. Biglang sabi nito na kinalaglag ng panga niya.
Pero, bakit niyo naman po gagawin yun? Tanong niya rito nang biglang sumingit si Ayon. Lumakad pa to palapit sa kanya, saka siya binulungan. Kasi nagpapaalam siya sa akin kagabi, naliligawan ka raw niya. Bulong ni Ayon, saka siya tinalikuran at pumasok muli sa loob. Ako? Liligawan niya? Mayor, liligawan mo talaga ako? Hindi makapaniwalang tanong niya nang biglang nagsalita si Susan. Alangan naman ako ang ligawan niya, girl. Singit ni Susan na agad sinigundahan ni Ayon. Hindi ka papatulan ng pinsan ko. Hindi ka naman ganun kaganda eh. Pang-inis ni Ayon. Kaya akma siyang babanlian ni Susan ng kape. Talagang hindi mo kayang kontrolin ang bunganga mo, no? Gusto mo talagang mabuhusan ng mainit na kape, no? Iritang sabi ni Susan. Saka nito ambang itatapon kay Ayon ng kape. Uy, teka! Ikaw naman! Binibiro lang naman kita eh. Bakit ba ang tapang-tapang mo? Babae ka ba talaga? Para ka kasi nga masona eh. Tanong ni Ayon kay Susan, dahilan para hindi napigilan ni Susan ang matinding inis kay Ayon. Lumapit to at saka walang sabing hinalikan to sa labi. Napanganga siya sa ginawa ng kaibigan. Hindi niya inaasahan na gagawin yun ni Susan. Napatingin din siya kay Ayon at nasatisfied siya sa itsura nito. Nanlalaki kasi ang mga mata nito habang hindi maalis ang tingin sa nakangising si Susan. Ano ka ngayon? Amasona pala ha? Halik lang pala ang katapat mo eh. Tatahimik ka na kaagad. Bakit? Ngayon ka lang ba nakaranas sa mahalikan? Nakangising sabi ni Susan na kinatawan niya ng mahina. Buti nga sa'yo. Sinabihan na kita, di ba? Ano ka ngayon? Sige, daldal pa. Sabi pa ni Jaina hanggang sa biglang hinawakan ni Zack ang kamay niya at hinila palayo sa mga kaibigan niya. Napatingin siya kina Susan at Ayon pero parang mas busy ang mga to na mag-away kaysa tulungan siya. Hinila ni Zack si Jaina palayo sa mga kaibigan nito. Malaki na ang mga to. Ang importante kasi sa kanya ngayon ay ang masolo si Jaina para malaman niya kung anong nararamdaman nito para sa kanya. Dahil kung siya kasi ang tatanungin, iba na ang tingin niya sa dalaga. Teka lang, saan mo ba ako dadalhin? Gusto kasi kitang masolo eh. Gusto ko rin sana malaman kung anong nararamdaman mo para sa akin. Direktang tanong niya rito. Pero biglang umiwas to ng tingin at napakagatlabi pa. Kaya naman bigla siyang kinabahan. Para naman kasing napaka-imposible magustuhan mo ko. Mahinang sabi ni Jaina sa kanya. Saka napayuko siya. Bakit naman? Kasi hindi tayo bagay. Mayor ka. Lahat nasa iyo na. Samantalang ako, wala kahit anong maipagmamalaki. Walang bahay, walang magandang background, at higit sa lahat, wala akong kayamanan at pera. Ano ka ba? Nasa iyo kaya lahat? Sabi niya na halatang hindi pinapaniwalaan ng dalaga. Tigilan mo nga ako. Sabi nito saka akmang aalis. Bakit? Hindi mo ba talaga ako magugustuhan? Handa naman ako maghintay. Sabi niya rito na agad namang sinagot ni Jaina. Ang totoo niyan, gusto naman kita. Hindi ko naman itatanggi yun. Kaso sa ngayon kasi, parang ang hirap ng lagay ko. Walang-wala akong maipagmamalaki sa'yo. At higit sa lahat, puro ako problema ngayon. Ayoko sanang madamay ka pa. Sabi nito na inilingan niya. Sabay yakap ng mahigpit. Hindi naman tumutol si Jaina. Bagkos, gumanti rin ito ng yakap sa kanya. Huwag ka nang mag-alala. Kinuwento sa akin ni Ayon. Ang problema mo tungkol sa mga tiyuhin mo. Tutulungan kitang mabawi lahat ng mga bagay na kinuha nila at ninakaw sa'yo. Sabi niya na kinangilid ng luha nito. Matapos ang usapan na yon ay hindi na siya pumayag na manatili pa si Jaina sa bahay ng kaibigan nitong si Susan. Sinama niya ito sa bahay niya at pinatigil na rin sa trabaho sa munisipyo upang makapagpahinga to. Isang linggo na ang lumipas at dahil wala na itong trabaho kaya puro na lang pagluluto ang ginagawa ni Jaina sa bahay niya. At dahil busy ito sa ginagawa, hindi nito napansin ang pagdating niya kaya nagulat ito nang makita siya. Ay, andyan ka na pala! Bakit ang aga mo umuwi ngayon? Ginulat mo ko? Tara sa kusina, pinagluto kita. Kamusta nga pala ang work mo? Parang ang tagal na nating hindi nakakapag-usap masyado ha, kasi masyado kang busy. At ako naman, masyadong nag-e-enjoy sa pagbe-bake. Oo nga eh, pwede bang wag ka nang magluto? Pag-dinner na lang tayo sa labas. Sabi niya, kitang-kita niya ang pagkagulat sa mukha ni Jaina. Pero agad din napalitan ng saya at saka marahang tumango. Sige, ikaw ang bahala.
Pero iniisip ko kasi pag lumabas tayo ngayon, mahalata na tayo. Baka magkaroon pa ng issue. Ayokong masira ka ng dahil sa akin. Alanganing sabi nito, kaya niyakap niya ito ng mahigpit. Alam niyang naiilang si Jaina. Pero sa tingin kasi niya, ito na ang tamang panahon para malaman ng mga tao ang kanilang relasyon. Huminto ang kotse ni Zack sa isang kilalang resto. Medyo madilim ang paligid, pero nagkikinangan ang mga ilaw dahil sa nalalapit na pagpapalit ng taon. Malamig na rin ang simoy ng hangin, kaya hinubad ni Zack ang jacket saka binalabal sa balikat ni Jaina. Salamat, sabi ni Jaina, pero kindat lang ang tinugon niya sa dalaga. Nakita niya ang pamumula ng pisngi nito habang nakatingin sa kanya. Hinawakan niya ito sa braso at saka sabay na tinungo ang loob ng resto. Maganda at maliwalas ang paligid. Agad na lumapit ang isang waitress sa kanila at agad na ngumiti. Good evening po, Mayor! Magalang na bati ng waitress. This way po, sabi nito, kaya sumunod sila. Ang ganda naman dito, parang ako lang maganda. Sabi nito na tinawanan niya, dahilan para mapasimangot to. Wow, grabe makatawa. Bakit? Talaga namang maganda ako, di ba? Nakangusong sabi pa ni Jaina na tinanguan niya. Oo, talaga namang maganda ka. Matunaw ako sa ginagawa mo Ani ni Jaina, saka siya hinampas ng mahina. Ang ganda mo kasi. Sabi ni Zack, saka niya ito hinalikan sa noo. Samantala, pakiramdam ni Jaina, namumula ang mukha niya sa matinding kilig na nararamdaman. Nahihiya talaga siya. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na magkasama na sila ni Zack sa bahay nito. Wala namang nangyayari sa kanila dahil nirerespeto daw siya ni Zack. Pero minsan pala talaga, sadyang nakakainis ang lalaking masyadong mabait. Parang gusto tuloy niyang sabihin sa nobyo na wag naman itong masyadong maginoo. Mas may thrill kung may pagkabastos din. Naputol ang kalokohan sa utak niya nang maramdaman niya ang palad ni Zack. Napatingin siya rito at nakita niya itong nakangiti sa kanya. May problema ba? Nako, wala akong problema. Iniisip ko lang kasi baka magkaroon ka ng issue. Ayoko naman masira ka. Bakit naman ako masisira? Matanda na tayo para itago pang relasyon natin. At isa pa, dalaga ka. At binata naman ako. Kaya walang masama sa relasyon na meron tayo. Sabi ni Zack, saka siyang nginitian. Huwag ka nang mag-isip pa ng kung ano-ano. Basta bukas, maaga kang gumising. May pupuntahan tayo. Sabi nito na tinanguan niya. Dumating na rin ang pagkain na hinanda ni Zack at saka sila sabay na kumain. Uminom din sila ng wine bago nagpasya na umuwi. Nasa kotse na sila nang biglang lumapit si Zack para ayusin ang seatbelt niya. Salamat. Sigurado ka bang kaya mong mag-drive? Kasi kung hindi mo kaya, pwede naman tayong tumawag ng driver. Ano, kaya mo talaga? Tanong niya, pero imbes na sumagot, ay nilapat ni Zack ang mga labi nito sa labi niya. Napaawang ang labi niya sa ginawa nitong kapangahasan, pero sa kabilang banda, may kung anong kilig siyang nararamdaman. Nang tumigil ito sa paghalik sa kanya, ay bigla itong tumingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Hindi ito nagsalita, pero parang alam niya ang gusto nitong mangyari. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng kaba. Kung kanina, gusto niyang wag itong maging maginoo sa kanya, ngayon naman ay parang nagsisi na siya. Muwi na tayo. Biglang sabi nito, dahilan para mapahinga siya ng maluwag. Pero nagulat siya. Nang pagdating nila sa bahay, ay bigla na lang siya nitong binuhat at mabilis na dinala sa sofa. Teka, hindi ba parang ang bilis? Sabi niya kay Zack na agad ding natigilan at napasubsob sa leeg niya. Pasensya ka na. Nabigla ba kita? Tanong nito na mabilis niyang tinanguan. Napabuntong hininga to ng malalim bago unti-unti na nitong inalis ang ulo na nakasubsob sa kanyang leeg. Nakita niya ang mukha ni Zack. Halata sa mukha nito ang matinding hiya at hindi niya yun gusto. Ayaw niyang mahiya si Zack sa kanya. Kaya naman, nang paalis na ito sa ibabaw niya, ay agad niya itong pinigilan. Teka, awat niya. Nakita niyang napatingin to sa mukha niya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko na uulitin. Sabi nito na inilingan niya. Grabe ka naman sa hindi na uulitin. Nagpakipot lang naman ako kanina, pero hindi naman ibig sabihin na ayoko sa ginagawa natin. Ang totoo, kinikilig nga ako Sabi niya habang napapakagat labi.
Nakita niyang sumilay ang ngiti sa labi ni Zack. Saka siya hinalikan muli sa labi. Dahan-dahan, maingat at puno ng pagmamahal. Bawat haplos nito ay may kakaibang kiliti sa kanyang katawan hanggang sa tuluyan na siyang nagpaubaya. Kinabukasan, banayad na haplos ang nararamdaman ni Jaina sa kanyang muka, kaya dahan-dahan niyang minulat ang kanyang mga mata. Nakita niya si Zack, titig na titig sa mukha niya, dahilan para mag-init ang pisngi niya. Mabilis siyang nagtalukbong ng kumot dahil nahihiya siya. Ito ang unang pagkakataon na binigay niya ang sarili sa lalaki, kaya hindi niya alam kung paano itatago ang sarili sa matinding kahihiyan. Bakit ka nagtatalukbong? Bakit ba ako pag bagong gising? Hindi naman sa ganon. Nahihiya kasi ako sa nangyari sa atin kagabi. Walang nakakahiya sa nangyari sa atin kagabi. Matatanda na tayo. Hindi naman sa kinakahiya ko ang nangyari sa ating dalawa. Ang totoo nga niyan, kinikilig pa rin ako hanggang ngayon eh. Ang kinakahiya ko ay ang sarili ko. Para kasing ako ang nagsindi ng apoy sa ating dalawa. I mean, parang ako ang nagsimula para may mangyari sa atin. Ano ka ba? Ako nga ang nahihiya sa'yo kasi pakiramdam ko. Pinilit kita kagabi. Sabi nito na agad niyang inilingan. Magsasalita pa sana siya pero inawat na siya ni Zack. Tama na, huwag na tayong mahiya sa isa't isa. Sabi nito, saka muling tinawid ang labi niya. Pagapang sa liig niya at muli nilang pinagsaluhan ang mainit na gabi. Tulog na si Jaina. Habang pinagmamasdan ni Zack, ang babaeng hindi niya akalain na magugustuhan niya. Ang kauna-unahang babae na nanampal sa mukha niya ng malaking isda. Hinalikan niya ito sa noo at kinumutan bago nagpa siyang tumayo para ipaghanda to ng almusal. Pero bago siya tuluyang mag-asikaso ng agahan, kinuha muna niya ang cellphone at nagdial sa kanyang secretary. Binigay niya ang buong pangalan ng mga kamag-anak ni Jaina na nagpahirap sa babaeng mahal niya. Nangako siya kay Jaina na tutulungan niya itong mabawi sa pamilya niya ang lahat ng kayamanan na nararapat sa kanya. Pagkatapos niyang tumawag ay nag-asikaso na siya ng agahan nila. Ilang buwan pa ang nakalipas, nagtagumpay si Jaina sa laban para mabawi ang lahat ng ari-arian na nararapat para rito. Maraming salamat sa iyo, Zack. Sabi ni Jaina saka yumakap ng mahigpit sa binata. Nasa ganun silang sitwasyon nang biglang bumukas ang opisina ni Zack at niluwa si Susan. Namumula ang mata na yumakap din kay Jaina. Teka, bakit ka umiiyak? May nangyari ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Jaina sa kaibigan nito. Umiling naman si Susan bago pinahid ang mga luha nito. Wala akong problema. Masaya lang ako na okay ka na nabawi mo na yung lahat ng kayamanang kinuha ng mga walang hiya mong kamag-anak. Nakangiting sabi ni Susan kay Jaina. So, iiwan mo na akong mag-isa sa palasyo ko? Nakangiting sabi ni Susan. Oo, aalis na tayo sa mansyon mo. Ano ka ba? Hindi kita iiwan doon. Kapatid na kaya kita? Sabi ni Jaina na kinalaki ng mata ni Susan. Talaga? Isasama mo ako? Oo naman, hindi kita iiwan doon. Sa bahay ko na ikaw titira. Wala kang friendship na mga daga at ipis doon. Kaya magagalit-galitan kayo ng ipis at daga, okay? Malapit na akong atakin sa puso kapag kinahawi mo lang sila na parang kortina eh. Nakangiwing sabi ni Jaina sa kaibigan na hindi na iwasang mapaluha. Wala nang bawian yan ha? Hindi ko naman talaga sila friends eh. Tinatapangan ko lang ang sarili ko para pag mo akong iwan sa bahay ko. Nalulungkot kasi ako kapag ako lang mag-isa roon, kaya nagtatapang-tapangan ako. Grabe ka, ang galing mong umarte na astig ka. Akala ko talaga hindi ka takot sa mga daga at ipis eh. Naka-thumbs up na sabi ni Jaina sa kaibigan. Naiiling na lang siya sa dalawa dahil hindi na mapaghiwalay ang mga to. Lagi itong bulong ng bulungan at kwentuhan ng kwentuhan. Mas lalo pang naging close ang dalawa nang lumipat na ang mga ito sa mansyon nila. Masasabi niyang hindi basta-basta ang pamilya ni Jaina. Mayaman at may sinabi ang angkan nito. At dahil may iniingatang pangalan ang mga to, natakot sila na kumalat pa ang ginawa nila sa sarili nilang pamangkin. Dahilan para ibalik nila ang bahay kay Jaina. Wala nang mahihiling pa si Jaina sa buhay niya. Nawala man ang kanyang mga magulang. Napalitan naman yon ng isang tunay na kaibigan at mabait at mapagmahal na nobyo. Hindi man naging maganda ang simula nila ni Zack, pero yun naman ang naging dahilan para makilala nila ang isa't isa. Ano ba yung itsura mo, Susan?
Halatang halata na kabadong-kabado ka. Ano ka ba naman? Kinakabahan na nga ako tapos ganyan ka pa. Nakairap na sabi ni Susan. Nagsabi na rin si Ayon na ipapakilala nito si Susan sa mga magulang nito. Kaya naman, matindi ang kabang nararamdaman ni Susan. Sa totoo lang, hindi niya alam kung kailan nagsimula ang relasyon ng dalawa. Naging busy rin kasi siya sa relasyon nila ni Zach. Ayos lang ba talaga ang itsura ko? Tanong ni Susan na agad niyang tinanguan. Hinagod niya ito ng tingin mula ulo hanggang paa, saka ngumiti ng ubod ng tamis. Panalong-panalo ang itsura mo at saka huwag kang matatakot kila tita ha. Mababait ang mga yon. Sabi niya, kaya naman nakahinga na ng maluwag si Susan ng mga sandaling yon. Nasa ganun silang sitwasyon nang dumating si Ayon. May dala itong rosas at inabot kay Susan. Ang ganda mo. Kumahangang sabi ni Ayon kay Susan. Namula naman agad ang kaibigan niya, saka umangkla sa braso ng nobyo. Talagang maganda ako, kaya nga nababaliw ka sa akin eh. Aba syempre, pipili ba naman ako ng pangit? Sabi nito na tinawanan nilang lahat. Maya-maya lang ay nagpaalam na ang mga to at nagtungo na sa mga magulang ni Ayon at dahil mag-isa na lang siya, aakyat na sana siya sa kanyang kwarto nang bigla siyang makarinig ng humintong sasakyan sa labas. Nang labasin niya para tignan, nakita niyang si Zach ang dumating kaya napangiti siya ng malapad pero agad ding napawi ang ngiti niya nang makitang may kasama itong dalawang matanda. Hindi niya kilala kung sino ang mga to pero nanlaki ang mata niya nang malaman niyang mga magulang pala yun ni Zach. Magandang araw po sa inyo, tita-tito. Kinakabahang sabi ni Jaina, saka napatingin sa nobyo na agad na lumapit sa kanya at humalik sa labi. Hala, nakakahiya naman. Sabi niya na tinawanan ng matandang babae. Nako, huwag ka nang mahiya. Total, ikakasal naman na kayo. Sabi nito na kinabilog ng mata niya. Nagulat talaga siya nang marinig niya ang salitang kasal. Hindi niya kasi inaasahan pa yon. Ma'am naman eh. Dapat ako ang magsasabi sa kanya niyan. Napakamot na sabi ni Zach habang naiiling. Ay, ganun ba? Pasensya na. Nakalimutan ko kasi. Masyado kasi ako na-excite kanina nang sunduin mo ko at sinabi mong magpapakasal ka na eh. Sabi ng ginang na kinatawa ng matandang lalaki. Parang hindi mo naman kasi kilala yung mama mo. Hindi yan marunong magtago ng sekreto. Kaya sa susunod, madala ka na. Sabi ng ama ni Zach, saka sabay-sabay silang nagtawanan. Ano pa nga bang magagawa ko? Nabuking na ako eh. Natatawang sabi ni Zach, saka naiilang na dinukot ang singsing sa bulsa. Walang surprise, walang balloons o marangyang handa. Wala lahat, napakasimple lang. Inabot nito ang singsing sa kanya, habang kitang-kita sa mukha ang takot at kaba, habang hinihintay ang magiging tugon niya. Jaina, payag ka bang makasal sa akin? Ang totoo, may sorpresa talaga ako sa'yo. Inuna ko lang dalhin sila mami dito kasi ayaw magpapigil eh. Tinakwento lang kita kaninang umaga sa telepono. Bigla na lang pumunta sa bahay at gusto ka makilala agad, kaya wala na akong nagawa kundi dalhin siya rito. Kaya pasensya ka na. Hindi ko gusto na ganito lang ako makapag-propose sa'yo eh. Si mami kasi, pahamak. Kayo may kasalanan, mami. Pag hindi ako sinagot ng mamanugangin niyo, pag hindi niya ako pinakasalan, hindi na ako mag-aasawa kahit kailan. Sabi ni Zach na agad niyang hinampas sa balikat. Tumigil ka nga dyan, nakakaya naman kay tita. Sabi niya na agad nilapitan ng ginang at kumapit sa braso niya. Kaya nga, kanina pa nga niya ako inaaway eh. Gusto lang naman kitang makilala. Sabi ng ginang habang nakanguso. Sa totoo lang, halata namang drama lang yon ng matanda para mapilitan siyang sumagot. Ay naku mami, ikaw talaga, mas pasaway ka pa sa akin eh. Ang alam ko lang, ang mga anak ang pasaway. Pero sa sitwasyon natin, kabaliktaran. Ikaw mamang pasaway sa atin. Sabi nito sa kanyang ina na mabilis sumimangot kay Zach. Anak, sagutin mo na ang anak ko. Aawayin ako niyan eh. Tapos, di na mag-aasawa. Hindi ko na makikita ang magiging apo ko. Sabi niya na kinangiti niya. Hindi naman po ako tatanggi sa kasal na inaalok niya. Kahit naman hindi niya na ako bigyan ng engrandeng engagement party o kahit wala pang singsing, papayag po talaga ako magpakasal sa kanya. Sabi niya habang nakatingin sa mata ni Zach. Zach, tinatanggap ko ang alok mo. Magpapakasal ako sa'yo. Sabi niya, dahilan para kabigyan siya ni Zach saka siya niyakap ng sobrang higpit. Salamat at pumayag kang pakasalan ako.
Sabi nito, habang ang mga magulang naman ni Zack ay masayang niyakap siya at sinabing salamat at kukuhanin na niya si Zack sa kanila. Masyado na raw kasi itong matanda, dahilan para magtawanan ang lahat. Nagkatinginan naman sila ni Zack, saka otomatikong naghinang ang kanilang mga labi. 2 buwan ang lumipas mula nang tanggapin ni Jaina ang alok ni Zack na kasal, ay dinaos ang simpleng kasal nila ni Zack at Jaina sa kanilang lugar. Marami ang bumati sa kanila, kabilang na ang mga pamilya ni Jaina na humingi na ng tawad sa kanya. Hindi naman niya pinagkait ang kapatawaran sa kanyang mga tiyuhin, pero hindi na siya ganun katiwala sa mga ito. Para na lang sa alaala ng kanyang ama, kaya niya pinatawad ang kanyang mga tiyuhin. 2 taon na ang nakalipas, hindi na muling tumakbo pa si Zack bilang mayor ng kanilang lugar. Nag-focus na lang ito sa kanya. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin siya nabubuntis. Ilang beses na silang nagpapatingin. Sinasabi naman na malusog sila parehas. Siguro kailangan lang daw muna nilang pagtuunan ng isa't isa para makabuo sila. Kaya naman nagpa siya silang pumunta sa Japan para mag-second honeymoon. Pabor naman ang kanilang magulang at suportado pa sa kanila. Siguraduhin yung pag-uwi nyo rito next month. May laman na yung tiyan ni Jaina ha. Dahil kung hindi ko kayo papayagang umuwi rito. Sabi ng ginang sa kanila habang naka-video call. Ay nako ma'am, kahit anong mangyari bago matapos ang bakasyon, mabubuntis ko si Jaina. Araw-arawin ko siya. Sabi nito, dahilan para kurutin siya ni Jaina sa tagiliran. Ikaw talaga? Hindi ka na nahiya kila mommy? Sabi niya habang namumula. Agad na rin namang nagpaalam si Zack. Sige na po ma'am, dad. Tatawag na lang po kami kapag magkakaroon na kayo ng apo. Sabi ni Zack sa mga magulang na agad silang ayunan ng mga to. Anak, galingan mo naman ha. Daig ka pa ng daddy mo. Naka-1 round lang kami. Nabuo ka na agad. Sabi ng ginang nanginitian ng matandang lalaki. Ikaw po talaga ma'am. Sabi nito, saka sila pinatayan ng tawag. Pagbaba pa lang ng cellphone, bigla siyang tinignan ni Zack, saka siya kinindatan. Ano, umpisa na natin gumawa? Walang tayuan to. Sabi ni Zack na tinanguan niya. Sabi mo yan ha, walang tayuan. Baka mamaya 1 round ka lang tulog ka na. Aba, gumaganyan ka pa. Sige tignan natin kung sino sa atin ang unang susuko. Sabi nito, saka siya sinunggaban na hindi niya tinutulan, bagkos tinugunan pa niya. At dyan po nagtatapos ang kwento nila Jaina at Mayor Zack. Ako po si Miss Lee, ang inyong tagapagsalaysay. Hanggang sa muli, dito lang sa Inday Series. Peace. Peace.